Alright, welcome back sa ating channel. It's been a while, no? Medyo na-busy po tayo recently. So, welcome back to my channel. Once again, this is Coach Hans, your coach, your mentor, and your guide. And sobrang excited na ako kasi ilang araw na lang po magkikita-kita na po tayo sa Marky BGC for our Grand Sizzle. Anyway, before that, meron lang tayong konting pag-uusapan kasi kanina na-encounter ko, tinanong po ako ng aking downline. By the way, medyo nakapambahay tayo kasi ako po ay sumundo sa aking anak sa school. And while waiting, I decided to make a quick vlog to address some issue kasi malamang na-encounter mo to eh. Tinanong kasi ako kanina ng aking, nandiyan na po yung aking pasahero, yung aking boss, aking anak, no? So kasi ayan, medyo madilim na po ako. So kanina kasi may nagtanong po sa aking downline, no? Sabi niya, upline, ano ba gagawin ko? Meron akong downline na may idinagdag na extra income. Anak, sa likod ka na lang. Sa likod na lang. Ayan, ang aking anak po. Ayan, sinundo ko po siya sa school. Yeah. Alright, so yun, tuloy po natin yung ating vlog. So may nagtanong nga po sa akin kanina na, upline, ano ba gagawin ko kasi yung aking downline eh may ibang pinagkakaabalahan. Paano po ba natin i-address to? Eh kasi baka mawala siya sa focus. Okay? So very good concern, and that's a valid concern na may encounter ninyo. Okay, so I will share to you my personal opinion. Disclaimer, ito po ay personal opinion ko base sa aking personal na pananaw at pangunawa. Hindi lang bilang networker, hindi lang bilang tenured networker, kundi bilang normal na tao. Meron bang abnormal? Anyway, etong opinion ko sa part na yan, hindi natin pwedeng pakialaman ang desisyon ng ibang tao. Mind your own business. Well, for one, sinabi ko dun sa downline ko, I will not make any judgment as to what was the reason behind kung bakit yung downline mo ay naghanap ng ibang mapagkakitaan. Walang question, napakaganda ni Live Good, napakaganda ng promise, napakaganda. Hindi ako lilipat dito kung hindi ito maganda. Tama? However, there are things that you have to consider, kapatid, na nagkukos, or there are some factors na nagkukos kung bakit yung iba nag-decide na maghanap, nag-decide na magdagdag, nag-decide na, ganun talaga ang buhay. Sabi ko doon sa downline ko, well, for that matter, wala kang magagawa. Wala kang magagawa kasi una, decision niya yon. And the mere fact that he decided, no, na magdagdag ng pinagkakakitaan, I don't think he violates any rule, any law at all. Kasi you have to consider na kaya niya ginawa yon, may dahilan siya. Kung ano man ang dahilan niya, respetuhin natin. Most likely, pamilya niya. Hindi natin alam kaya hindi tayo pwedeng mag-react ng ganun lang. Hindi tayo mag-react one way. Ako, even ako, downline ko yun, ha? I will not ano ba tawag doon? I will not judge my downline simply because nagdagdag siya ng kita o nagdagdag siya ng pagkakitaan. Kasi karapatan niya yun. Wala ako sa katayuan para manghimasok sa desisyon niya kasi pera niya yun. Ang magagawa ko bilang upline is to ensure na mag-guide ko siya. Of course, kakausapin ko siya, sasabihin ko sa kanya yung mga precautions, sasabihin ko sa kanya yung mga possibilities, sasabihin ko sa kanya yung potentially na mangyari. Kasi may may pros and cons, no? Kasi malay mo scam yan, malay mo risky yan. Anything is possible. But what I'm trying to say, kapatid, hindi natin pwedeng sakalin. Let's not be control freak upline. Huwag tayo maging control freak upline. Tandaan natin that we are in a multi-level marketing. Kaya nga yung tao lumipat dito, pinili nila mag multi-level marketing, mag Live Good,
Kasi burnout yan sa personal nilang buhay. Sukang-suka na yan sa trabaho kasi may boss. Tapos dito, boss ka na naman. Tapos dito, kokontrolin mo na naman yung tao mo. Sasakalin mo yung tao mo. Bakit? Unang-una, ikaw ba nagpapakain sa pamilya niyan? Ikaw ba nagbabayad sa renta niyan? Ikaw ba ang nagpapaaral sa anak niyan? Kung hindi, then wag mo silang sakalin. No? Guide them. Guide them. Then, yun ang magagawa. Eto nga eh. Even yung isang tatay na yun ha. Pag ang anak niya later on, nasa tamang edad, tamang gulang, there's no point of restricting them to do whatever the father wants kung hindi naman masaya anak. Ako ganun na prinsipyo ko. Eto, kasama anak ko, naririnig ng anak ko to. There will be time in my life na magdidesisyon yung anak ko. Ito kasi siya ngayon ay anong year ka na, anak? Grade 9. Grade 9, magiging grade 10 na po. Incoming 4th year. So sa bilang magulang, ang magagawa natin is give our best sa ating anak. As in, whatever it takes, gawin mo kasi obligasyon mo bilang magulang na ibigay ang best mo sa anak mo. But at the end, yung anak mo magkakaroon ng experience yan, magkakaroon ng maraming realization sa buhay. Ikaw rin dumaan ka sa ganyang proseso. Walang anak na gusto na sinasakal ng magulang. So in the coming years, when the right time comes, pag sinabi ng anak ko, daddy gusto ko ng ganito, daddy gusto kong ganyan. Minsan may mga bagay na kahit masakit sa loob natin, kailangan natin tanggapin kasi they have their own life. Tama? I mean, iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng prinsipyo ng upbringing sa buhay. Ako, I was brought that way na magkaroon ako ng freedom na mag-isip, mag-decide. Basta ang laging sinasabi sa akin ng tatay ko noon, naalala ko pa, sabi ng tatay ko anak, mag-high school ako, anak, mag-ingat ka sa barkada, mag-ingat ka sa droga, iwasan mo yan kasi baka masira buhay mo. Ganon si tatay, papangaralan ka niya. Then sa dulo, ganito sasabihin ni Airpods. Pero kung darating sa point ng buhay mo na gusto mong gawin yan, gusto mong subukan, hindi kita pipigilan. Besides, buhay mo naman ang masisira. Buhay mo ang masisira, kinabukasan mo ang mawawala. So ang bilin ko lang sa'yo bilang magulang mo, be responsible with your decisions because every decision comes with a consequence. It could be good, it could be bad. Ganon. And that's how I do it on my team. Sa aking downline, sa aking family, kasi I don't treat downlines as downlines. They are my family. They are my friends. Ilalaban ko yan. So bilang upline, bilang tatay ng ating team, let us not be control freak. Tandaan mo, kaya ka na andyan, ang trabaho mo bilang upline is i-guide sila. Hindi ka dapat nag-i-inject ng negative idea na ikakalaso ng isip nila. Kasi minsan, mag-ingat ka kasi yung mga sinasabi mo, akala mo maganda. But at the end, it triggers something in their subconscious para lalong ma-conscious sila. English yun ha. Ang point ko lang kapatid, ganito. Let's respect everyone's decision. Now, etong paniniwala ko sa pagiging upline networker. Kasi maraming uplines na papraning, yung downline nila lilipat sa ganito, yung downline nila gagawin to, yung downline nila ganito ganyan. Napapraning kayo. Takot na takot kayo. Saan kayo takot? Sa sarili nyong anino? Kung matino kang upline at wala kang kinakatakutan, dapat hindi ka takot. Kasi naniniwala ako, kung mahal ka ng downlines mo, hindi ka nila iiwan. Sasama sa yan kahit saan. Masakit to, yes. This is just an enlightenment. No, kasi I mean, marami nagkukwento sa akin na ganyan. Coach Chance, paano ba yung ganito? And how do you deal with downlines like this? Well, I'm just being practical and I apply kung saan ako komportable, and that's how I do it on my team. Pag ayaw, wag.
Pag minamotivate mo, ayaw, wag. Pag gusto, isama mo. Ganon lang. I hope you're learning, guys. So what's the point of this vlog? Ikaw bilang upline, do everything, whatever it takes bilang magulang ng mga downlines mo, to guide them, to nurture them, to coach them, turuan sila ng tama, no? And build a lasting relationship. Kasi bilog ang mundo. Ano po yung lasting relationship? Guys, hindi natin hawak ang future. There will be time in our life na maghihiwa-hiwalay tayo, no? Etong tanong ko sa'yo, pag nakita ka, pag naghiwalay kayo ng downline mo and one day nagkita kayo sa palengke, sa simbahan, sa mall, ano gusto mong unang maalala sa'yo ng downline mo nung magkasama pa kayo? No? Pantay mata ka kayang titingnan ng downline mo at sasabihin ng downline mo, upline, I so miss you, I love you, upline. Namimiss na kita, upline. Baka pwedeng magkape naman tayo. Upline, inom naman tayo. Namimiss ko yung moment na nagiinuman tayo. Ang saya-saya natin. Ganon ka ba? Na klaseng upline? Or ikaw ba yung klase ng upline na malayo pa lang, either iiwasan ng downline, wag lang makasalubong kasi may bad experience sa'yo yung downlines mo? Ikaw ba yung klase ng upline na kahit hindi nakikita ng downlines ay minumura kasi walang hiya kang upline, kasi busabos kang upline? Anong klaseng upline ka? Guys, hindi ako perfecto, ha. I mean, sabi ko nga sa inyo, personal ko ito. Hindi ako perfecto upline. Marami rin akong downlines na hindi natutuwa sa akin. Marami rin akong downlines, even crosslines na, kasi ganun talaga, you really can't please anyone or everybody. Yung opinion mo, hindi yan yayakapin ng lahat ng tao. But at the end of the day, ano yung ginagawa mo, no? That makes you valuable. That makes you, ano ba yon? Naubusan ako ng English. Ibababa ko lang yung anak ko saglit, ha. Sabihin mo kay mami mo nagwa-vlog ako, ha. So anong klaseng upline ka kaya? Lagay na natin sa worst case scenario. Worst case scenario, ha. Darating ang time, lahat naman tayo mamamatay. Lahat naman tayo hihiga sa kabaong. Okay. Tapos nagkaroon ng, ang tawag doon, obituary ba yun? Sorry, mahina utak ko eh. In-announce ng anak mo or ng asawa mo that you pass away. Si ex ganito, ganyan, nag-pass away. Sa mga gusto pong dumalaw kayo. Nandito po kami sa ganitong chapel, churba, chuchu. Wait lang, ibababa ko lang po yung anak ko para matuloy. Pagkasabi kay mami mo, ha? Opo, thank you. Okay, nak. Love you, nak. Yan. So, itong tanong. Pag dumating ba sa panahon na wala ka na, nakahiga ka na sa kahon, how do you think your downlines will respond to the situation? Ano kaya ang maalala nila sa'yo nung buhay ka pa? Yung kabaitan mo, yung pagiging, hindi ko alam, ano ba na itulong mo sa kanila? Maalala kaya nila yon? Maalala kaya nila yung kakulitan mo? Ako siguro maalala ng downlines ko sa akin yung kakulitan ko eh. No, pero I mean, I'm glad with that kasi that's how I deal with my downlines. Makulit akong upline, masaya ako kasi lagi ko nga tinuturo sa downlines ko. We may not be the most performing team, but we are a happy team. Di ba? So ito tanong ko sa kapatid, nagpark na ako, nakabuelo na. Ang tanong ko sa iyo, how would you like to be remembered by your downlines, by your colleagues, by your business partners? So ngayon pa lang, gawin mo 'yan. Gawin mo 'yan. Alam niyo, nung lumipat po ako sa Live Good, sumama sa akin yung mga leaders ko. Yun yung mga tipo na leaders na nakasama ko na 7 years, 6 years. So sukat na nila ako. Yung pagiging stricto ko, yung pagiging some of my downlines call me an asshole upline. Napakahigpit kong upline, no? Pero tough love yon. Tough love. I know kung kailan ako maghihigpit, but most of the time I would say 90% masaya kami.
So, the point of this vlog, kapatid, no, don't get offended wala po tayong pinapatamaan. This is somehow an eye-opener. I hope this becomes an eye-opener to everyone na hindi mo pag-aari ang downline mo. Hindi natin sila pag-aari. Naandyan sila. Alam mo ba kung bakit sumasama at patuloy na nakikinig at patuloy na naniniwala sa yung downline mo? I'll share to you my experience. Number 1, may tiwala sila sa'yo. Number 2, may natututunan sila sa'yo. Number 3, nai-inspire sila sa'yo. Number 4, nagaguide mo sila ng tama. So you are leading by example. You walk the talk, you don't talk the shit. Anong point ko, kapatid? Those are just some, maraming factors pa yan. Pero what I'm trying to tell you right now, kapatid, kung nakikinig ka, don't be a control freak upline. Alam mo, habang napapraning ka, akala mo hindi napapansin ang downline mo yan. You're only showing defeat in the middle of the war. Tama ba English ko? Ibig sabihin, let go of your team. Let them decide. Let them enjoy their freedom. Kasi to begin with, buhay nila iyan. Ako, this message does not tolerate, no? I mean, baka ma-misinterpret nyo eh. This does not tolerate yung lipatan issues. No, may downline ako na lumipat kay ganitong upline. Hindi ko tinotolerate yan. Back in days when I was still part of the ethics committee of my previous company, sorry for the word pero yan yung mga ginigilitan ko ng leeg. Yan yung mga pinapa-terminate ko. Yung mga lipatan dito, lipatan dyan, lipat kay kabilang upline, lipat kay ano. I do not tolerate. Hindi yun ang punto ko. Ang pinupunto ko lang, kapatid, there are times in our life as uplines na kakalabit yung ating downlines, or baka malaman natin may iba silang sideline, may iba silang dinagdag na negosyo, may iba silang pinagkakaabalan. Magre-react tayo. Alam niyo kung ba't tayo nagre-react? Alam niyo kung bakit may mga uplines na nagre-react sa mga downlines nila na naghahanap ng ibang pagkakaabalahan? Alam niyo kung bakit? Natatakot sila na mawalan ng downline kasi mawawalan sila ng kita. Di pinapakilala mo lang kung ano ka. Pinapakita mo lang sa tao kung anong klase kang upline. So ano tingin mo sa downline mo? Pamilya o ATM machine? Hindi money making machine ang downlines natin. They are our family. They are our business partners. Well, again, opinion ko yan iba-iba tayo ng opinion kasi I don't care. Ako personally I don't care kung iwanan ako ng downline ko. They have their own reasons. Ayaw nila sa akin, so be it. Gusto nila kumita na extra, so be it. It's your life. What if scam yun? Di na-scam sila. Tama. Applying kasi baka masira ang focus. It's their problem, not yours. Alam mo yung pagko-control ng downline, in my personal opinion, that's an insult to your downline. Pag ang downline mo, kinokontrol mo, ini-insulto mo po yung kapasidad ng downline mo mag-isip. Hindi po yan mongoloid. May utak yan, may isip yan. So pag sinakal mo ang downline mo, it's like telling them, wag kang mag-isip, ako mag-iisip para sa'yo. Kinokontrol kita kasi kumikita ako sa'yo. Kailangan hindi ka mawala kasi mawawalan ako ng kita. That's the message you're trying to convey. Hindi mo lang masabi. Again, wala pa akong pinapatamaan. I love Live Good. I am loyal to Live Good. Mahal ko si Live Good at lahat ng tao na nakakasalamuha ko. It's just that I also have to express, kasi may mga naririnig-rinig ako Siyempre concern yan. It starts with concern. Basta ako, ganito lang ako, I apply kasi yung downline ko apply, may ginagawang iba. O ano ngayon? Kaya yung may ginagawang iba, it's either hindi yan kumikita or kulang yung kita niya. Bakit? Alam mo ba ang sitwasyon ng tao? Ngayon, kung hirap yung downline mo sa buhay niya, kaya mo bang ibigay ang kulang ng pamilya niya?
isip naman. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Baka naman yung downline mo ang kailangan ay tulong. Baka naman minsan yung downline mo ay gipit. Nasa isang sitwasyon kung saan wala siyang choice. Baka naman yung downline mo may nakita magandang opportunity. Coach Chance, anong opinion mo pag yung downline mo may nakita magandang opportunity? Okay, I'll be straightforward. I don't give a damn. And I'm thankful. Kasi guys, balik tayo sa basic. Ano ba ang gusto natin mangyari sa downlines natin? Di ba kaya natin tinuturuan yan? Because we want our downline to step up as leaders na maging magaling katulad natin. Hindi mo yan makokontrol. Gagaling yan, and one day nag-evolve din yung isip niyan. One day makakita ng mga opportunities, whether it's going abroad, whether a new job, a side hustle, whether going to another company. Alam nyo po, ang dami ko nang iniwang kumpanya, pero never ako nag-iwan ng kaaway sa mga downlines ko. Lagi ko lang sinasabi sa kanila, yes, maaring maghihiwalay tayo ng kumpanya, but always remember, once in our life, naging masaya tayo na magkasama tayo. So kung ako may downline ako na makakita ng opportunity, kinausap ako, Coach Chance, I want to try this. Ano ba yan? Discuss mo sa akin. Magbibigay ako ng assessment ko, magbibigay ako ng honest assessment ko. Sasabihin ko kung bro, sister, tingin ko ganito yun, ganyan yan. Pero ikaw, decision mo. Kasi at the end of the day, it's your life, it's your decision. Whatever the consequence will be, ikaw ang either mag-suffer or ikaw either ang mag-enjoy. Pero given that opportunity, all I ever wish is maging successful ka, para one day pag nagkita tayo, pag kinamayan kita, i-congratulate kita kasi tama decision mo. Diba? Tama decision mo. Ngayon, if you fail, ang pinaka worst na maririnig ko siguro sa'yo is magsisi ka. Pero ang sasabihin ko pa rin sa'yo sa panahon na yan, huwag ka magsisi. Kasi the reason why you fail, God has better plans for you. Kaya ka nag-fail kasi pag tinuloy mo na nandun ka, baka mapahamak ka. So God has better plans for you. That's why He allow you to fail, for you to learn something and make you realize na teka, may wrong move pala ako, mali pala yung pagliko ko ng kaliwa, mali pala yung pagliko ko ng kanan. So at the end of the day, that will make you more wiser. It will make you more stronger. It will make you a better person. Ganun ko po hinahandle yung ganyan. I don't deal with, downline, decision ng downline natin yan. Wag po natin, as an upline, uulitin ko po, hindi po natin pag-aari ang ating downline. Hindi rin po sila ATM machine. Hindi sila mga bobo. No? Respetuhin natin kung ano ang buhay na gusto nila. At bigyan po natin sila ng kalayaang mag-isip, dahil we are in a free world. No? Bigyan po natin sila ng kalayaan na magdesisyon. Kasi always remember, there's always reason for everything. Kung yan po may desisyong gawin, may ano ba term nun sa psychology or sa logic, nakalimutan ko na may pinaghuhugutan yan. So kung hindi mo kayang ibigay ang buhay na pangarap ng downline mo at nangangarap niya ng magandang buhay, let go and learn to accept, no? And learn to handle your downlines well, para hindi ka iwanan. Ako lagi ask my team, ask my downlines kung paano ko sila kinakausap. Ito lagi sinasabi ko, para at least makilala niyo ako bilang upline. Ito lagi ko sinasabi, kahit maubos pa kayo, kahit mag back to zero ako, gagawin ko pa rin yung ginagawa ko. Kasi una, ginagawa ko ito para sa pamilya ko, para sa deepest why ko. So hindi ko ginagawa ang negosyo because I have downlines. Ginagawa ko yung negosyo kasi may pinaglalaanan ako. Magandang buhay para sa pamilya ko, magandang future para sa anak ko. Ganon.
Alam ng downline ko na ready ko sila i-let go anytime. Not because I don't value them, but because I respect them. Na kung ano magiging desisyon nila, naniniwala ako sa kanila, no? Na yung desisyon nila ay tama. Regardless maging mali man yan, at the end of the day, sila lang ang pwedeng mag-suffer or mag-enjoy sa kung anumang desisyon nila. So I hope this short vlog will enlighten all uplines na makakapanood nito, or ikaw, kasi kahit bago member ka pa lang, somehow, somewhere, someday magiging upline ka. Now, we have a different styles of leadership, no? Merong iba medyo authoritarian ang leadership, yung iba naman, ako kasi democratic talaga ako eh. I practice democratic type of leadership. Gusto ko masaya ang tao for whatever they want. Gusto ko ang naalala ng tao, pag naalala niya yung pangalan ko, yung tumatak sa kanya, yung moment na naging masaya kami sa panahong magkasama kami. And even kahit dumating ang point ng buhay ko na nakahiga na ako sa kahon at sinisilip ako ng downline ko, ang gusto kong sasabihin ng mga downlines ko, thank you upline. Kasi ang dami kong natutunan sa iyo. Dapat hindi hatred. Dapat hindi sinasabi ng downline mo, buti nga sa iyo, buraot ka. Yan, tama sa iyo yan. Walang hiya ka kasing upline. or sabihin sa iyo, ano na, digital ang karma. Tama? So, sana may natutunan po kayo dito sa maiksing discussion na ito. Basta ito lang po yan. Ako kasi hindi naman tayo bumabata eh. My principle in life, I always find something that will make me happy. So if it's stressful, I don't give a damn. I don't care. Hindi po ako mukhang pera. Tanong niyo sa downline ko kung ano akong upline. Sabihin lang sa inyo ng mga yun, matakaw. At inaamin ko, kita naman. So guys, kapatid, kung nanonood ka ngayon, sana may napulot ka. Hindi ko sinasabi na gayahin mo ako. No, it's not. I'm just sharing what I think best works for me. Tama? Kasi yun yung nagwo-work talaga sa akin. Hindi ko po kaya ng, ano ba tawag doon? Ay hindi talaga ako ano eh. May term doon eh. Yung mga emotionally dragging uplines, yung tipong hindi ko kaya ng ganun. Iba tayo ng style eh. So respect my style, respect my decision, and so respect ako. I always respect my downline's decision. Kung anong buhay nila yan eh. Unang-una hindi naman ako namuhunan eh. Unang-una hindi ko naman sila pinuunahan at hindi ko sila, ano ba tawag doon? Sorry ha. Basta yun na yun. So I hope po medyo napatagal tayo. I think this is one of my longest vlog kasi medyo na-excite ako kasi ganun tayo. Yung totoo lang. Whatever you hear from me, totoo yun. That's what's coming from my heart. Wala po tayong binabasa, wala po tayong script. Nakita niyo naman sinundo ko yung anak ko. Pero ang point ko lang kapatid, be happy with your life. Be happy kasi may mga taong naniniwala sa'yo. May mga taong nakikinig sa'yo. Be happy and be an inspiration to many. Don't be too toxic. Huwag kang maging toxic. No? Dapat pag naririnig lang yung pangalan mo, may ngiti sila sa labi. No? Networking is not all about mindsetting kapatid. Huwag tayo puro mindset. Huwag tayo puro you have to be, sometimes you have to be in your downline shoes to be realistic. You have to be in their situation. No? You have to understand kasi ganun talaga eh. Life must go on. Let's be happy and let's always look forward for a better tomorrow. Bongga, English ni Coach Chance, bongga. So yun lang kapatid, no? So 2024 na, ang tingnan natin kung paano natin palalakihin yung ating network, kung paano natin matutulungan ang ating downline. Ano ba maituturo natin sa ating downline? Diyan ka mamahalin ng downline natin.
Our downline don't care about our dramas. They don't care about our personal problem. They don't care about our concerns, blah 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 blah. Kasi they have their own problems in life. But at the end of the day, if you treat them well, if you give your best, what if you gave your best pero still parang kulang, then ibig sabihin hindi kayo para sa isa't isa. Hindi kayo compatible, hindi kayo soulmate. Did you get my point? So let's live life to the fullest. Enjoy and be thankful for all the blessings we have, and enjoy and be happy for the success of the people around us. Hindi man natin sila downline, no? Pero kilala natin sila. Let's just be happy with them. Who knows? Bilog ang mundo, no? Tandaan mo, wherever we are right now, minsan sa buhay natin nagdesisyon din tayo. Sinabihan din tayo, napahaba na naman. No, minsan sa buhay natin nagpaalam din tayo sa upline natin. Di ba ang sakit pag yung maghihiwalay kayo ng upline mo, pero yung paghihiwalay ninyo may murahan, may insultuhan. Di ba ang sakit? Imagine mo kung nung time na nagpaalam ka sa upline mo, niyakap ka ng upline mo, kinamayan ka niya, bro, I know hindi maganda kasi mamimiss kita, mahal kita, maghihiwalay tayo. Pero ako naniniwala ako sa'yo, kung ano man yung decision mo, ginawa mo yan kasi you have your own reasons. And for that, I wish you the best in life, and I'm looking forward na one day pag nagkita tayo, mas successful ka sa akin. Kasi ako siguro may fulfillment in life is to see my downlines, my leaders na na-achieve na nila yung pangarap nila. Kaya ako, lagi po akong naghahanap din ng paraan para matulungan sila. In such a way, pag may nakita ako talaga na ideas, pag may naisip ako na tingin ko mag-work, I always discuss it with them kasi who knows if it works. So pag yan nagpaalam sa'yo, yakapin mo, pasalamatan mo, huwag mo silang awayin, huwag kayong magsumpaan, no? Huwag po nating putulin ang pisi dahil lamang magkaiba na tayo ng kumpanya. Kasi who knows, one day yung taong nilalait-lait mo, inaway mo kasi pinili niya na mag-iba ng landas, who know one day he could be somebody. Who knows one day mas magiging mataas siya sa'yo. So kung naghiwalay kayo na hindi maganda, hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero kung naghiwalay kayo na maganda, who knows one day tulungan ka niya. Ganun, bilog ang mundo. Okay ha? So take note of the word. Don't be a controlling upline. Don't be may term akong iniisip kanina, nakalimutan ko lang. Basta yun. So yun na yun. For now, puputulin ko na. Baka kung ano na naman, nanggigigil ako magkwento. Ganun po kasi problema ko. Pag ako nagkwento, parang sinasapian ako at gusto ko na magkwento. Pero pipigilan ko itong mga sapi ko. And I hope guys, may natutunan kayo dito sa maiksing vlog na ito. Please don't take it personally. Baka meron sa mga oras na ito, ako po humihingi ng paumanhin kung may nasaktan ako sa mga nasabi ko. Baka nasaktan ka sa mga sinabi ko, baka na-violate ko ang space mo. Please accept my apology. But this short vlog is just to help yung mga aspiring uplines na makapag-isip, and also sa mga existing uplines naman na may mga meeting, magkaroon tayo ng konting enlightenment sa buhay na at the end of the day, hindi po natin pag-aari ang ating mga downlines, and therefore they have their own life, they have their own decisions in life. Respect. Okay? So I love you guys. Maraming salamat sa panonood, and patuloy lang po tayo manonood. Ito pala, may nagtanong sa akin, Coach Hans, bakit po ba pag nagbablog kayo lagi kayo sa sakyan? Ano ba naman yan? Pati ba naman yan pakikialaman nyo? Kasi po pag nagdadrive ako, sinasapian ako ng ideas. No? Kasi ako, yun nga sabi ko sa inyo, ayoko ng stress. So pag nagdadrive ko, di ba, stress, traffic, ganito, ganyan. So in order for me to relax my mind, mas ginugusto ko mag-vlog
Kasi una, nakakapag-share na ako ng ideas ko, plus nare-release ko po yung stress ko positively, no? Sinasapian ako ng magagandang ideas. Kasi ako anytime masapian ako ng magagandang ideas, iba-vlog ko siya. Okay? So, I hope you had a great day ahead. Salamat sa panonood, salamat sa patuloy na paniniwala, and see you at the top. Bye-bye!